So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Pulilan Branch para sa update natin. Dito sa motorcycle na to, ano nga ba ito? Ito yung Motoposh Boss 125. So alamin natin yung specification and presyo nito ngayon 2025 kung sulit nga ba. Tara, samahan nyo ako, kuha ko rin na natin. Ayos na ayos siya. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never. So ayun ang mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kinuha nyo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan, at para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Sit still, it's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill, be ready to fight, and be ready to kill, we never give up, no we never sit still, it's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill, be ready to fight, and be ready to kill. So yun ang mga best, no, ngayon 2025. Okay, meron tayo ulit available na Boss 125 ng Motoposh. Meron tayong kulay red dito at meron din silang kulay blue din doon na naka-display din. So ayun, ngayon ko na lang ulit to na walk around para update vlogs na rin para sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Kasi nga, halos lahat, karamihan din sa mga brand na pinupuntahan natin, merong available na ganitong unit. So mga pang trail bike, pwede to kasi nga, naka on and off road na rin yung ating tires, pero mas maganda kung naka dual sport na rin yung tires natin dito kung gagawin nyo itong pang on and off road. Ayan. So kagandahan din dito sa kanyang headlight, meron na rin tayo rito ang LED, pati yung signal light niya LED, may guard na rin tayo dito sa atin. Okay, hand guard or cover para sa ating lever, para in case na bumabiyahe tayo ng high speed ay hindi masyadong masakit sa kamay, lalo na kapag may mga talsik na mga putik or umuulan, hindi tayo masyadong bugbog yung ating mga kamay. Ayan. So naka-telescopic fork, disc brake na rin tayo dito sa harap. Ayan. So kanyang makina is 125cc, and then sa likod naman naka spoke wheels na rin tayo dito, naka drum brake. Ito naman sa likod, sa harap, naka spoke wheels din tayo rito. So, naka-dual shock din tayo, adjustable, and then yung ating makina, ito yung tsura niya, talagang naked, no? Wala ka nang tatanggalin dito na bearings para kalikutin siya. So, upuan natin para dun sa mga 5 to na kagaya ko. Okay, so, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Goods naman, lalo na sa mga parking sa mall, goods naman to. Okay, so, yung upuan, sobrang lambot din. So, upuan na natin. 5'2" ang ating height. So ito nga pala ay semi-automatic. Okay, wala naman silang nilabas dito na declutch. Okay. So dito naman sa ating funnel gauge, meron tayo rito analog type. Ayan, simpleng-simple lang yung design dito. Pati yung kanya ignition, napakasimple lang. Ayan, so ganyan natin, bukaka. Pero manageable naman, ganyan ang itsura natin. Pero pag sa likod, ganyan ang itsura. Pero ako kasi, nasa harap eh. Ganyan, lalo kapag traffic. Okay, yung traffic tayo, nakaganyan tayo. Ganyan, nakataas yung isang paa, nakasuporta, lalo na sa brake, nakatapak tayo, lalo kapag nakahinto tayo. And ganyan ang datingin natin. So,
Yung legroom natin maluwag pa, lalo na dito sa side na to. Pwede tayo maglagay dito ng gamit, di ba? Ilalagay natin diyan, susuksok natin yung bag natin. Ayan, pero maganda lagyan nyo ng bracket dito para hindi magasgasan yung fairings natin. So, turning radius niya, malawak din, may space pa. Okay, ayan din. So, sa shock niya rito, malambot din. Ayan, malambot din ang shock niya. Sa likod din, ayan, malambot din yung sa likod. Tapos, naka-upright position tayo rito. Long ride, pwede to. Okay, upright position. Pwede nyo i-adjust pa to, itong handle. Pwede nyo itulak pa pataas. Pwede pa to. So, ganyan na magiging itsura natin. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang design and specs, lalo na yung presyo ngayong 2025. Comment nyo naman yan. Okay? So, dun sa mga gustong kumuha, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 and then follow nyo na rin yan and then subscribe na rin sa ating YouTube channel na iMarkMoto. Ayos na siya. So, center stand natin. Check natin. Smooth ba siya? Center stand? Smooth naman. Ayos. So, yun na nga. Ito na yung mga naghahanap ng update para sa Boss 125. Meron tayong kulay red dito at meron din doon kulay blue naman. So, dalawang kulay available dito. And ayan. So, walk around na natin para sa mga update at mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Let's go. So, ayun na nga. Umpisa natin. Dito sa taas, meron na tayo ditong lever guard or yan, cover para sa ating lever or sa mga kamay natin. Yan, meron na tayong cover. And yung ating headlight, naka-LED na rin yan. Meron tayong daytime running light dito sa side. Yung ating signal light, flexible din. LED na rin yan. Meron tayo rito ang front fender. Ayan ang itsura niya. Okay, flexible din. Tsaka mahaba din yung extension. May extension pa tayo dito na matte finish. Naka-air-cooled tayo rito. Telescopic fork, naka-wide spoke, at yung size dito ay 2.5 by 17, and then naka-single disc brake tayo dito, and dual pot caliper. Ayan, so yung makina natin is talagang nakalabas na tayo rito. Ayan, naked. Okay, so kapag magbubundok tayo, talagang bugbog yung ating makina dito. Pero kagandahan kasi, mahaba yung ating fender dito, kaya hindi siya masyadong mapuputikan. Pero ayan, talagang nakaganyan na yung design niya. So yung ating decals, halos same pa rin naman yung design niya dito. Parang may graffiti lang siya dito. Tapos may boss. Dito yung 125, may lining na kulay white. Then sa likod, plain lang, no? Minimalist lang yung datingan niya. Tapos meron tayong motopost dito sa kanyang makina na kaya engraved naman yan. Yung brake pedal, smooth lang. Kickstart, meron tayo rito ating foot pegs, hindi siya napiplit, combination ng rubber and metal. Meron din tayong combination ng rubber and metal na foot pegs na malaki para sa angkas naman yan. So yung alloy, ito naman plastic. Tambucho niya, halos same lang nung tambucho ni Typhoon. Ayan. Meron siyang motopost dito. Naka-dual shock, adjustable, tapos meron tayong swing arm. Maliit lang yan, naka-drum brake, wide spoke tayo rito. Yan. Tapos meron tayong 2.75 by 17 sa likod. Yan. Dito naman sa side na to, meron siyang parang carbon fiber finish. So, grab bar, simpleng-simple lang. Upuan natin, meron dito na yan, maganda rin yung seat niya. May stitches din tayo rito. Sobrang lambot din yan. May stitches din dito. Ayan, hanggang dito sa OBR. Makapal yung ating foam na ginamit. So, tingnan natin yung compartment. Kung ano yung itsura. Ito yung itsura natin. Compartment natin, meron tayo rito. Dito rin nilalagay yung ating battery. Ayan. So, wala tayong helmet hook dito. Ayan. Sa gas tank natin, ito yung datingan niya. So, nasa 4 liters yung kanyang gas tank. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin yan. Tapos yung signal light natin dito, LED, may reflector. Then yung ating fender din, flexible din. Okay, so ilagay ng plate. Ayan. Sa side, meron tayo rito, chain cover. At yung size nga pala ng ating sprocket is 36428. Yan yung size
ng ating sprocket. Ayan. 4-speed nga pala ang isang to, and then meron tayo rito dual head shifter. Ayan. So, sa ating funnel gauge, meron tayong analog type. Ayan, makikita natin dito yung fuel gauge, signal light, neutral. And then pag naka-high beam. Tapos meron tayong maliit na digital dito para sa kanyang gear indicator. Ayan. So, speedometer and then odometer niya. Yung kanyang ignition. Ito, simple lang. Tapos, ito naman yung susi. Ang liit lang, ano. Tapos, dito naman, sa ating switches, ito parang naka-quick throttle na rin tayo rito, eh. Ito yung itsura niya, oh. So, electric starter lang. Ito naman yung lever natin dito. Smooth lang din yung grip natin. Makapit din naman. Tapos, mababaw lang din yung ating throttle. Ayan. So, sa side naman, meron tayo ditong park light, headlight, and off, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. Wala lang tayo ditong hazard switch. So, ito yung tsura at yung kabuuan ng Boss 125. So, kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Auto 2.0, and then subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel na iMark Auto. So, yun lang para sa update natin dito sa Motoposh Pulilan Branch. Itong Boss 125. Ayos yan. So, yun mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka tanong ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. You just gotta wanna keep chasing, put you everything you're facing, keep up with the pace and adrenaline rush, hearts racing.